So, hello guys, this is Main Ponds and welcome to my channel. So, today, taisipan ko maglinis ng ating garden. So, dito, nililinisan ko muna yung mga pots kasi naging madumi din sila, nagkaroon ng mga lumot. Na itong mga terracotta pots na to na pag nababad sila sa ulan, masabilis sila kapitan ng lumot at saka napansin ko rin na may mga insekto na gumagapang sa paligid niya. Kahit na nababrush sila, may mga natitira pa rin. Baka need pa na malinisan 'to ng may sabon. Pero siguro sa susunod na lang kasi sa ngayon minamadali ko lang na malinisan dito para naman medyo maayos sa paningin ko. Ang vlog na 'to ay ang first ever vlog ko after ko magpahinga ng almost or halos 5 years na wala akong vlog. Dahil for some reasons nagpahinga ako sa pag-aalaga ng mga succulents. So ngayon ay nagbabalik loob. Siguro nasa 1 year na nag-aalaga ako ng mga succulents ulit. So ngayon mas wiser na ako sa pagpili ng plants, kung ano yung mga matitibay. Mas may idea na ako sa anong magandang soil mix and kung ano yung kailangan nilang weather or paano sila paprotektahan sa harsh weather natin dito sa Pinas. So alam naman natin na pag nasa lowlands, talagang need natin silang protektahan sa ulan at saka sa sobrang init din pagdating ng summer. So ngayon, mas may idea na ako. So nagpagawa ako ng ganito, maliit na greenhouse sa asawa ko. So nagawa naman yan. Tapos naghanap lang ako ng mga materyales dito sa bahay para mabuo. And ayun, so sa tingin ko naman, mas okay yung setup ko ngayon kaysa yung 5 years ago ko. So, tsaka marami din nagbago sa paggamit ko ng soil mix. So, before 70-30% ang aking soil mix. Ngayon, naghahalo na rin ako ng organic. So, naisip ko kasi wala naman sa soil mix yun eh. Nandun yun sa, basta fast draining yung soil mix mo at proper air circulation sa lugar mo. Yun lang ang dapat naman nating isipin para mag-thrive sila sa atin sa lowland. Ito makikita nyo medyo malalaki na yung mga alaga ko. Although nakuha ko na sila na medyo malaki na. Pero dito mapansin ko mas lumaki na sila after 1 year na nasa pangangalaga ko sila. So ito si Purple Delight, yan, matibay yan. Talagang hindi nang iiwan yan. Same dito sa Kalankowi na to. Nakalimutan ko kung anong specific name niya or kung ano yung pangalan niya. Pero yan, matibay din yan. So sila yung mga dito, talagang naka-set up sila ng ROS. So rain or shine, nandyan lang sila. Kaya lang, ito yung mga hindi nga magandang nangyayari kapag yung mga plants mo ay nasa ROS. Kasi mas exposed sila sa elements, kaya pati yung pots mo mabilis din masira. Pero although naka terracotta pot naman ako, kaya lang yung terracotta pots kasi mas nilulumot siya compare naman sa plastic. So siguro nasa sa atin na lang kung ano yung pipiliin nating pots. Ako naman kung ano lang yung nandyan, yun lang naman yung ginagamit ko. Tulad nitong pots ng Purple Delight ko na pots ko pa to nung way back 2018. So, ginamit ko na lang siya ulit. Pansamantala habang di naman natin kailangan gumastos eh. So, yan, okay naman yung mga plants. Nagtatribe naman. Kaya lang, yun nga, naluluma na sila. So, eto, naisip ko i-brush na lang muna yung mga terracotta pots. So, siguro sa ibang araw, baka linisan ko na lang sila ng may sabon. Need kasi nito na talaga ma-brush sila para matanggal yung mga lumot. So, gantayin ko na lang matuyo muna kasi sa ngayon basa pa naman sila. Kung mapapansin nyo, yung mga plants ko halos green kasi nga sa ilang days na walang ulan, halos namutla na sila, nawala na yung mga colors nila. Pero sana makabawi ulit sila. Pero syempre mas tumaba naman sila ngayon tulad nitong si Hakuho at yung hawak ko na si Fire and Ice. Si Fire and Ice, bago lang yan sa akin. Naisip ko na paulanan na kasi nga parang hindi siya tumataba. So ngayon, nung pinaarawan ko,
Tsaka, pinaulanan ko, biglang tumaba tapos biglang nagkaroon ng bagong growth sa gitna. Kaya lang ang pangit kasi nga walang araw. So parang medyo pabuka siya. So in-expect ko kasi medyo magre-red pa yung tips niya siguro sa mga susunod na araw. So dito naman, nag-i-spray lang ako ng tubig para matanggal ko yung mga namuong lumot. So ito namang pinapatungan nito, tiles naman to Kaya mabilis lang matanggal kahit walang sabon. Brush-brush mo lang. So, yun nga. Ito ko lang i-share na talagang excited ako ngayon na bumalik ako sa pagiging succulent mom. Kasi sa tagal ko nawala, akala ko hindi na ako babalik. Kasi nga parang sinumpa ko na yung mga succulents dahil halos yung iba din na hindi ko nasilip ng ilang araw lang, namatay agad. So, kahit matagal na sila sa akin, kaya parang nung time na yun, isip ko totally stop ko na talaga. Pero nung may nakita akong vlog ni Miss Dorothy, parang na-inspire ulit ako na mag-alaga. Parang na-miss ko yung ganung feeling, nagigising ka sa umaga, meron kang sisiliping halaman, tapos mag-enhance ng mood mo. Kaya naisip ko, bakit hindi ulit ako mag-order ng halaman, mag-start ulit ako. Total, mas wiser na naman ako ngayon kung ano yung mas kailangan or mas magandang mabiling plants dito sa area ko So yun, nung bumalik ako sa succulent world, parang nagulat ako kasi parang nagsimurahan yung ibang mga succulents na noon sobrang mamahal. Tapos ngayon parang nakita ko sobrang mura na, clamping na tapos mura na. Mantalang noon magkano? Maabot ng 1,000, tapos minsan maliit pa. Kaya ngayon parang sobrang excited ako. Tapos naisip ko din bakit hindi ko na lang din i-vlog, 'di ba? Kasi parang gusto ko may outlet ulit ako na mailabas ko yung excitement ko dito sa paghahalaman. Ngayon, inumpisahan ko sa pag-vlog ng paglilinis ko. So ito naman yung minsan talagang ginagawa ko pagkatapos ng ulan. Nililinis ko yung mga plants ko, yung area ko kasi talagang hindi naman ako lumalabas dito pag maulan. Kaya yun ang aking ginagawa kapag after mulan at umaraw, naglilinis ako. Dito pa nga parang kala ko hindi aaraw Medyo nagdadalawang isip pa ako maglinis. Pero okay naman. Hindi naman ganun ka-intense yung araw pero nakapaglinis naman ako. So ito pinupunasan ko lang siya ng tela. So ayan, malinis na agad siya. Hindi naman ito kailangan ng sobrang brush. Kinukuskus ko lang. Ito yung mga tiles noon na parang galing lang to sa tita ko yung bahay nila na ni-renovate. So, mga tira-tira. So, naisip ko patungan ko na ng halaman. Kasi kakalat-kalat lang sa bahay. So, ganun ako guys. Kapag may nakita ako sa bahay, imbis na bibili ako, nire-reuse ko na lang. So, ganun din ba kayo? Tulad nitong yung dish rack yan, yung nasa ilalim, yung pinapatungan ng halaman ko. Yan, so para mas marami ako mailagay, iniisip ko patong yung tiles dun. Dati tong garden na to, inisip ko dati na mga gulay ang ilalagay ko. Kaya lang nagkamali ako ng umpisa kasi nung time na yon maulan. So parang nalunod yung mga gulay. Hindi nag-thrive. So naisip ko, lipat ko na lang dito yung mga succulents ko. So yan, binabalik ko na ngayon yung mga plants. So dito, naglalagay ako ng mga bato sa ilalim kasi pag umuulan, nabababad yung ilalim ng paso So hindi nadidrain na maayos. Kaya naisip ko, lagyan ng bato sa ilalim para hindi nabababad siya. Kung mapapansin nyo, parang walang paa yung paso. Hindi siya nakaangat. So yung butas niya, naka-flat lang din siya dun sa tiles. Kaya kapag umuulan, yung tubig na naiiwan doon sa ilalim, hindi rin siya totally nagde-drain. Kasi nga, parang nagsistay din doon siya. So, baka mag-rot yung mga halaman. Kaya naisip ko na lang ganyan. Pansamantala, itungtong ko muna siya dun sa mga pebbles na yan. Ito naman si Purple Haze na nakalbo yung pinaka matandang stem niya. Hindi ko alam kung ba't nalaglag. So yan, tinutungtong ko rin siya dyan para madrain lang na maayos sa tubig, hindi siya mababad.
Hirap pala mag-vlog, no? Kasi kailangan dire-diretso yung salita mo. Hindi naman ako madaldal. So, yan. Pinupunasan ko lang para maibalik ko yung mga plants. Sana hindi na muna umulan kahit siguro mga isang buwan para lang bumalik yung mga kulay nila. Yan nga palang kalancho na yan. Yan pa yung kalancho ko way back 2018 na naiwan. Need ko na nakita. Buhay pa pala siya. Siguro parang isang stem na lang. Kaya ginawa ko, nilagay ko na dyan sa medyo malaking pot. Tapos tumubo naman siya. During ng tag-ulan last year, kahit naman muulan, talagang malago pa rin siya. Kaya naisip ko, i-cut na lang. Tapos itusok ko ulit. So yan, medyo malago na siya. At ang haba na niya. Ito naman si Chloe. Tapos ito guys, si Snow Peach ba yan? Para siyang nagbo-bluish. Ang ganda ng kulay niya. Yun ang favorite ko ngayon sa garden. So ito na siya ngayon pagtapos malinisan. Yan, malinis na. Maganda na siyang tignan, di ba? So doon naman tayo sa kabilang rack. So dito, hindi naman ako maglilinis na dito. Ano lang to, magre-rearrange lang ako ng mga halaman ko. So, kasi dito sa part na to, dito lang yung may morning sun eh. Kaya pinagsisiksikan ko sila dyan. Ito ring rack na to, matagal na rin to sa akin. Nakita ko lang ulit kasi naitabi ng asawa ko. So sabi ko gamitin ko ulit. Tapos nagpalagay ako ng bubong. Kasi nga dumami yung mga plants ko. Alam mo yung biglang bumalik ka lang tapos pagbalik mo, ang dami man ng orders, nagulat ka. Ang dami na nila. Kaya dito ngayon nagsisiksikan sila sa isang area na to. Yan, ginawa ko na lang, maglagay ako ng paso tapos pinatungan ko ng kahoy para maglagay ako ng ibang plants pa. Para lang mapagkasya ko sila. Kasi kawawa naman yung ibang mga echeverias ko na halos walang araw na. Doon sa kabilang rack, talagang makikita niyo mga echeverias ko na totally green na lang sila. Kasi nga, doon sa part na yun, hindi sila masyado naaarawan. So dito, nilagay ko na lang yung iba para lang hindi mawala yung kulay kasi ang ganda nila, sayang. Yan, medyo di ko pa alam kung anong gagawin ko dyan sa part na yun. Palit-palit ng halaman. So naisip ko rin siguro pagdating ng time, bibili ako ng yung parang ano bang tawag doon, yung naka-layer na rack. Mas marami akong malagay. No, parang mas okay yun. Siguro pag ano na lang, kasi baka magbakasyon kami. Siguro pagbalik ko na lang, magpapabili ako sa asawa ko. Ang goal ko rin nga pala dito, yung pots ko sana, mga terracotta pots. Kaso, parang nagmahal na sila ngayon, no? So, ito, nakita ko itong mga pots na to na round pots sila, tapos medyo mababaw. Pero plastic. Pero, kasi wala na akong makita mga terracotta pots. Meron man, ang mahal na nila. Hindi na tulad dati. Ano nangyari? So, ito yung mga, hinggahanap ako lagi ng mga paso na kahit papano. Yung kulay niya, malapit dun sa mga terracotta pots ko. So, baka may mga idea kayo kung saan pwede makabili na mga paso, mga clay pots na mura. Hindi pa ako nakakadaan sa saan nga ba to? Sa Daiso, yung mga dating paso din nila Japan na terracotta pots. So, gusto ko din makadaan doon minsan para i-check ko kung meron pang mga ganun stocks or may idea ba kayo kung saan meron makakabili nun. Tignan, pag naka-terracotta pots siya, parang lumalabas yung kulay ng mga succulents. Kaya bukod sa poro siya or yung nagkakaroon ng air circulation sa ugat, gusto ko siya kasi ang ganda ng kulay niya. Parang ang classic niya tignan. Kaya yun yung reason din kung ba't gusto ko din ng terracotta. At saka, yun nga lang, oo, medyo mahirap siya linisin. Kasi pag bilad mo siya sa ulan at init, nagkakaroon ng lumot. So, talagang kukuskusin mo siya. Pero ito rin nakita ko sa Shopee na mga round pots, no? Ang ganda rin ito. So, bala ko pang umorder na medyo malalaki pagka nakabili ulit ako ng halaman. Pero hindi pa ngayon kasi medyo maulan pa rin dito sa area namin.
Kaya siguro baka mga bare months, no? Sana maka-order ulit ako. So at this point, yung mga halaman na nilalagay ko dyan sa ibabaw, yun yung mga naiwan doon sa kabilang rack kasi doon nawala ng araw hindi na pumatama yung araw doon. Kaya nilipat ko siya dito. Kasi nag-itilalate na siya. Mahaba na. Hindi na maganda tignan. Pero buti na lang buhay pa siya kahit nababad sila sa ulan. Kaya nilipat ko muna siya dyan pansamantala para lang ibalik yung kulay niya at saka yung rosette niya. Kasi nga pumangit na siya. Dito naman kasi guys, siya, may morning sun, may afternoon sun din pero saglit na lang. Pero tsaka hindi ganun ka intense na kasi may bubong naman siya. Clay pots ko, ito pa yung mga ginamit ko nung 2018, una akong bumili ng mga succulents. Hindi na ulit ako nakabili pa ng clay pots Pero alam mo, matibay sila. Tinabi ko lang yan sa isang sulok. Nandun pa din na iba, nagamit ko pa din sila. So ngayon, ang nabibili ko na lang mga plastic pots. Ito na ang resulta ng pinagpalit-palit natin mga halaman. So ayan, makita nyo, sobrang itillated na nilang dalawa. Itong mga nasa rectangular pots na to. So sana maibalik ko pa yung dati nilang mukha. So ayan yung mga plants ko. Yung iba dyan, kakatanim pa lang. Pero okay naman sila. Yan yung mga round pots na sinasabi ko na ang ganda nila. Kahit plastic. May mga ceramics din ako pero hindi masyado. So dito naman sa rack na to, ito na yung last rack na lilinisin ko. Hi, salamat. Ang daming kong gusto sabihin. Pero parang mawalan ako ng idea kung ano. Alam mo yun, pag iniisip mo magbablog ka, gusto mo daming kwento. Pero hindi mo nawawala pag andun ka na sa part na mag-voice over ka na. So, ito, nilinisan ko lang din siya. Itong pinakahuling rack na to, sobrang dumi. Ewan ko kung parang may tumutungtong dyan daga. Kasi parang may mga marka siya. Yun dyan nagtataka ako. Buti hindi nila, kung daga man buti hindi nila kinakain yung mga nandyan na halaman. Kasi imposible naman yung mga manok Kasi may net na dito, hindi naman sila makakapasok. Ayan sobrang dumi, diba? Halo-halo na yan. May mga bato, tsaka mga dahon na nalaglag. Tapos mga marka ng, ewan ko kung daga nga ba to. Kaya yan, linisin na lang natin. Pero alam niyo kung tutuusin, mas mild pa yung weather ngayon, no? Kumpara last year. Kasi parang last year, grabe yung ulan. Halos ilang buwan na yung ulan noon Tapos sobrang init naman pag wala yung ulan. 'Di ba? Pero ngayon parang kalmado pa yung weather natin. Hindi naman sobrang init. At hindi rin yung grabe yung ulan. Ewan ko lang, baka sa area lang namin. Pero so far nga, mas okay yung panahon ngayon kaysa last year last year nag-uumpisa ako. So imagine niyo hindi pa ganun ka-stable yung halaman ko. Ang dami ring namatay nun Pero ayun, kahit pa paano naka-survive naman sila. Kaya importante talaga yan na parang may greenhouse ka. Noon kasi naka-ROS setup lang din ako. Wala akong greenhouse. Tapos ang pinaka-setup ko dito sa may taas ng bahay namin. Yung second floor noon, tas walang bubong. Ginawa lang ako na maliit na parang rack ng asawa ko rin noon. Pero yun nga, madami rin akong casualties noon kasi dahil din sa ulan, tapos imagine mo uulan tapos sisikat yung araw, so ang nangyari naluluso yung ibang halaman. So meron din naman dun na matitibay, at saka ang soil mix ko nun talaga 70-30% kasi nga hindi pwedeng may nakalagay na lupa dahil nga minsan namamatay. Tsaka kasi noon naman ang mga halaman or mga succulents na binebenta maliliit pa sila, kaya sobrang sensitive pa. Kung hindi katulad ngayon, kahit pa paano makakabili ka na ng medyo malaki or mother plant na pwede mo nang mapalaki dito sa lowland, diba? Just imagine mo nun, talaga ang liit nila. So, kailangan ko talaga ng fast draining soil mix na para kahit umulan, hindi siya talaga malulusaw. So, ngayon, binabrush ko na lang itong mga pots ko na nadumihan din. And medyo malinis na yung patungan nila.
Eh, mga parts ko rin na 'to na mga luma na, nire-reuse ko lang din. Gusto ko sanang hindi i-mute yung audio, kaya lang kasi ang ingay ng mga aso namin tsaka ng mga manok ng asawa ko, eh. Kaya naka-voice over na lang ako. Pero minsan ita-try ko yung ano naman, yung may audio. So, ito yung mga, ano nga ba, Purple Delight ko na ang haba na. Siguro dapat i-cut ko na rin 'to. Ang bilis niya humaba lalo na 'pag naka-ROS, eh. Si Purple Delight naman kapagka, humahaba at saka 'pag naka-ROS, lumiliit yung ano niya, pinaka-rosette niya. So, yung ginagawa ko, hindi ko na binababad sa ulan 'to. Pero yung sa labas, okey naman siya. Pero mapapansin niyo mabilis malagas yung ilalim. Kaya 'pag gusto niyo yung medyo lush pa na Purple Delight, ilagay niyo lang siya sa may ano, shaded na area, bright shaded or kahit sa morning sun lang. Mahirap kasi siyang i-ROS kasi nga nalalagas yung ilalim, so natitira yung rosette tas lumiliit. So, yun, lalo na 'pag yung paso medyo maliit pa. Kaya itong isang pot ko na 'to ng Purple Delight, ika-cut ko na lang siya tas ilalagay ko siya sa medyo malaki-laki konting paso. So, itong mga terracotta pots ko, binabrush ko na lang yan. Itong mga 'to, hindi naman 'to naulanan kaya tignan niyo ang ganda ng kulay niya, 'di ba? Kaya gusto ko talaga sila. Kaya lang mahal-mahal na talaga. Ito naman yung nag-iisa kong super bomb. Alam niyo, ang dami ko pang gustong bilhin na mga plants. Kaya lang talaga nagpipigil lang ako kasi wala na akong space. Kaya baka gagawin ko na lang, bibili ako ng super bomb na medyo lush, tapos ilalagay ko na siya sa isang paso. Kasi gusto ko talaga yung makita ko na lush yung isang paso. Alam mo yun, yung bibili ka ng lush, tapos ipatanim mo siya, kunyari napalaki mo. Yung ganong experience lang ba? Kasi noon talaga wala akong ganun. As in, isang head lang ang binibentas. Magkano na? 'Di ba? So, ito ngayon, yan, medyo excited akong bumili. Pero nagpipigil kasi konti lang ang space. Yan, nalinis ko na dito. Yan, mga Japanese terracotta pots yan. Matagal na sa akin. Tibay talaga sila. Talagang nasa pag-iingat nyo na lang kasi nga pag nabasag sila. Pero so far halos lahat naman na nabili ko na terracotta pots, buo pa naman sila. So yan, ang ganda na tignan, 'di ba? Ang linis na. Ang nakakainis talaga pag umulan tapos tatasikan yung putik diyan. Tapos dito nililinis ko na lang yung ilalim niyan kasi nga yung ilalim diyan hindi ko malagyan ng halaman pa kasi yung putik diyan tumatalsik. Ayan, binabrush ko na lang din para malinis lang siyang tignan. So, ayan. Alam nyo, hindi ako marunong pa mag-edit masyado kaya ganyan lang muna. Nag-aaralan ko pa kung paano mag-edit tsaka mag-fast forward na mga videos. So, yan na sila. Maganda na silang tignan. Ready na ulit sa tag-ulan. Ayan, maganda talaga tignan pag maayos no. Ayan, gusto ko lang talaga yung maayos yung pots pare-pareho, no? Pero siguro, susunod na lang. Maayos din natin yan. Isang goal ko lang ngayon is maparami muna sila. Ayan, ganda na tignan, diba? Darlis. Actually, pero pa akong halaman sa sa taas, dito sa taas ng bahay namin. Minsan i-vlog ko din para makita nyo. Dito ko nilalagay pagka mga bare months na. So, yan. Maayos na ulit. So, yun lang. Salamat sa panonood. Until sa susunod ulit natin na vlog. Comment kayo kung meron kayong gusto ma-share. Yun lang. Thank you. Bye!